Explain ko naman yung in-season tournament, paano mag-qualify, anong process ng system na to, ay tournament na ito. Ang tournament na ito ay price lang, mahalaga na parang mapagana lang sa audience. Bali, engagement, syempre pera na rin sa NBA, and mahalaga rin dito kasi may mga bonuses at may bonus lahat ng player, coaches, kaya kailangan maglaro sila dito at ibigay nila yung best nila. And sa format naman, sa group na ito, 6 na group: East A, East B, East C, West A, West B, West C. O sino maging number 1 seed dyan, lahat pasok na sa quarterfinals. Pasok na sa quarterfinals kahit mga andi 4-0 kayo, na straight nyo 3-1, pasok kayo. Basta number 1 kayo, pasok kayo. Ang number 2 naman, medyo 50-50 dito. Sa East A, East B, East C, sino yung best 2 seed dyan sa tatlo na yan? Kunyari, example natin, sa East, Heat 3-1, number 2 sila. Sa kabila naman is sa East A, Hawks 3-1. Sa East B, number 2, Heat 3-1. Sa East C, number 3, ang Nets 3-1. Maglalaban yung tatlo na yan. Magbibase sila sa points difference at yung gaano kalayo at anong points allowed nila, yung points na binigay nila sa team. Magbibase sila doon pa yung tawag na ito, basta may tawag yun eh. Magbibase sila kung sino mas mataas doon sa tatlo na yon. Bale, example natin, itong nasa bracket na to, number 1 ang Miami Heat, sa East A, Atlanta Hawks 3-1. East B, Miami Heat 3-1. Brooklyn Nets 3-1 sa East C. O, papansin niyo yan, mas mataas ang quotient points ng Heat. Bali, ang Heat ang papasok sa quarterfinals. Yung dalawa eliminated na po dahil sa quotient system. Ganun din sa West. Same sila, Lakers 3-1 sa East A, sa West A. Sa West B naman, number 1 ang Dallas Mavericks. Sa West C, number 1 ang Sacramento Kings. Napapansin nyo, mas mataas ang points sa quotient system ng Dallas. Sila ang papasok sa quarterfinals para mabuo ang 8 teams. Nagigets nyo po ba? Sana magigets nyo. And pagpasok ng quarterfinals, ang maglalaban, hindi pwede po maglaban ang magka-bracket na sa quarterfinals. Depende kung makausad sila sa semifinals. And sa East naman, ang number 1 sa pinakamataas, ito muna, explain ko muna yung quotient sa number 1 seed para magkapestuhan na. Sa quotient ng first seed, number 1 ang Philadelphia East A pala, Philadelphia 76ers. East B ang number 1 ang Milwaukee Bucks. East C ang number 1 po ay Boston Celtics. And titingnan nyo, number 3 Celtics dahil may 3-1 sila, may isa silang talo, habang yung 76ers at Bucks undefeated. Bali, magbibase sa quotient system, mas mataas ang 76ers sa quotient system, sila ang number 1 seed. And then papasok na tayo sa West naman. Titingnan natin, nakalimutan yung West. Sa West naman, ang number 1 sa East ay sa West A, Phoenix Suns. Sa West B, ito namang Denver Nuggets. Tapos West C, ito namang Golden State Warriors. Bali, sa papansin nyo, Warriors lang may talo. Bali, sila na ang pangatlo dyan. And sa quotient system naman, pares undefeated ng Suns at Nuggets. Bali, magiging number 1 ang Phoenix Suns based sa quotient. Number 2 magiging number 2 Denver Nuggets. Number 1, sorry, na-interrupt. Number 1, mas mataas ang quotient ng Phoenix Suns. Bali, ang Phoenix Suns magiging number 1, and number 2 ang Denver Nuggets. Number 3 ang Golden State Warriors. Number 4 ang Dallas Mavericks. Sa East naman, number 1 ang Philadelphia 76ers. Number 2 Milwaukee Bucks. Number 3 ang Boston Celtics. Number 4 ang Miami Heat. Yan na. Pasok na ito. Ito na po ang quarterfinals. Bali, ang magiging number 1 sa quarterfinals, ang home and away pa rin to. Kasi ang sino number 1 at number 2 sa East at West, sila ang kanilang home court advantage. Sa Heat versus 76ers sa quarterfinals, home court ang
Philadelphia. And Bucks versus Celtics, home court ng Milwaukee Bucks. Sa West naman, Denver Nuggets versus Golden State, home court ng Denver Nuggets. Suns versus Dallas, home court ng Suns. And go na tayo semifinals. Scenario lang to ha, walang magagalit sa pansa. Sa semifinals naman, ang nakausad sa semifinals sa East, itong Miami Heat tinalo ng 76ers. Itong Bucks tinalo nila yung Boston Celtics. Sa West naman, Denver Nuggets tinalo nila yung Golden State. Yung Phoenix Suns tinalo nila ng Dallas. Ang semifinals natin igaganapin sa Las Vegas T-Mobile Arena. And walang home court na to. December 6 to 8 na to. Bali December 7 to 9 sa atin. Semifinals, 1 win din. Walang best of 3, walang twice to beat, walang best of 5, best of 7, one game lang no, parang sa FIFA rules. Bali ang mga kalaban, Bucks versus Heat. Sabihin natin na natalo ng Bucks ang Heat and natalo ng Nuggets ang Suns. Bali finals na, maglalaban sa finals ang Bucks versus Suns, Bucks versus Nuggets sa December 9 sa Philippine time. And sino manalo dito, sila na ang champion sa in-season tournament. Itong laban ng finals ay hindi counted sa regular season games. Ang counted lang sa regular season, may chance itong quarterfinals, sure ball. Counted siya ng regular season. Pero ang semifinals, undecided pa kung i-count ba yan ng NBA. Kasi may chance na mag-double ang laban dahil sa mga quotient. May chance na magka-bracket season tournament, magkikita sa semifinals. Yun inaaral pa ng NBA. Pero itong in-season tournament ay hindi ko pa na-explain. Pag nag-champion, may prize money kayo ng 500,000 kada players. Kahit bangko yan, pati coaches, may bayad, assistant coach, lahat meron. Ang gusto ng NBA player. Tapos championship, siyempre in-season tournament. Ang maganda dito, sinusubukan pa lang na NBA ito kung maganda pa engagement sa fans, o dagdag kita, o dagdag excitement sa fans, and dagdag na rin yung competition na rin sa NBA. At tapos ito, yung season tournament ay parang lang siya sa mga nagbibet, gusto na magbet, yan season tournament abang regular season pa. Yun lang guys, sana mag-gets nyo. Salamat.